Hanggat hindi nyo natututunan na tanggapin na si Lilet ay anak ko, hindi na magkakaayos ang pamilya natin. Kahit kailan, hindi ko ituturing na kapatid yung anak mo sa labas. I would rather cut my tongue than call her ate. Lilet, magpakasaya ka. Namnamin mo na ang mga sandali ito na kasama mo si Ramir. Because I promise you, I will make your life a living hell! Let's go, Trixie. Ate, huwag mo nang masyadong isipin si Lilet. Hindi naman siguro pababayaan ni Atty. Kurt yun. Ay nako ate, sigurado ako, miss na miss ka na yun. Pustahan tayo ha. Isa sa mga araw na to, magugulat na lang tayo na nandyan na yan. Bigla lang akong nalungkot. Bigla ko kasi na-realize yung petsa bukas. Bakit? Meron bukas? Meron bukas? Nay! Ano ka ba, Nay? Bakit? Bukas yung date na nirehistro ni Tita Sis nung kinagkok niya si Misty. Kaya, yun yung sineselebrate nilang birthday ni Ate Lilet. Bukas ba yun? Inimbento ko lang naman yung petsang yun. Yung araw na yun. Hindi naman yun totoo ng birthday. Pero ngayong nakilala niya na yung tunay niyang nanay, malalaman na rin niya kung kailan talaga siya pinanganak. Kaya, hindi na rin natin masisisi si Lilet kung mawawala na ng meaning sa kanya yung petsa bukas. Ate naman, mukhang imposible ang sinasabi mo. Pwede bang makalimutan ni Lilet yun? Eh yun yung special bonding day nyo, di ba? Alam mo, Ate Sis, ikaw yung pinakamabuting ina na nakilala ko. Kaya kung ano man yung mga pagbabago na mangyayari sa buhay ni Lilet ngayon, sigurado ako, parte ka pa rin ng lahat ng yun. Ay ka na! Hindi na. Kain mo. Okay, akit na lang. Nati! Hi! Come on. What's happening? Naku, nagluto ako ng paborito mong kaldereta. Are you excited? Well, it's been a long time since you last cooked for us. Eh kasi Mati, gusto ko lang namang bumawi sa'yo. And also, this is my way of saying sorry. Especially dun sa pag-uwi kong lasing nung nakaraan. And for saying those nasty things about you. Sana mapatawad mo pa ako, Mati. Ako dapat ang mag-sorry sa'yo. Because somehow I made you feel na binabaliwala kita. But that's not true because you're so important to me. Sobrang mahalaga ka rin sa akin, Mati. Kaya ayokong nakikitang nasasaktan ka. I know that you're doing everything para magkaayos kayo ni Lilet. Pero kung
kung ayaw niya talagang kilalanin ka bilang ina, nandito naman ako. Ako na lang yung magpupuno sa pagmamahal na ayaw niyang ibigay sa'yo. I'm so excited ako. Yan. Dagdagan ko pa, Mati. There you go. Trix, why are you in such a mood? You're killing the vibe. Bad trip pa rin ako kasi nag-away kami ng midget na half-sister ko kanina. Trix, you shouldn't be calling her that. Mamaya may wap dito na makarinig sa'yo. I will call her whatever the hell I want kasi bisit na ako sa kanya. Bakit iniwan kayo ng dad mo tapos pinili yung kapatid mo sa labas? Oo. Akala mo kung sinong magaling. Pa-victim. She's destroying everything that I have. Aside from that, hanggang ngayon hindi ko pa rin nakakalimutan yung pag-defend niya kay Ino. Dahil sa kanya, nakalaya yung rapist ko. Imbis na maparusahan yung hayop na yun. Girl, can you chill out? Please? Don't get all worked up. We're here to party, oh. Can you please forget about Lilette and that Ino? And let's just have fun. Iniisip mo pa ba yung pag-away sa'yo kanina ni Patricia at ni Trixie? Ako nang hihingi ng tawad para sa ginawa nila. Parang hinaharas ni Ino yung kadate niya. Hindi ko nahahayaang may mabiktima na naman siya ulit. Gusto ko mag-file ng physical injuries case kay Trixie. Kapag kinasuhan mo si Trixie, mauungkat na naman yung rape charges niya sa'yo. Huwag mo akong tawaging kapatid, Lilith, dahil wala akong kapatid na isa sa mga alagad ni Snow White. Malik ka na dun sa squatter na pinanggalingan mo at dun sa